Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Gerald Cantorna para po sa mga hindi po nakakilala sa akin. Hindi po ang aking misis si Bernadette Coque Cantorna, dalawa po namin anak. Si Kisay at si Gerald Cantorna. At magandang hapon din po sa mga nanonood sa ating TV Live. Ayun, para po sa ating communion, samahan niyo po bubuksan at basahin ang ating Biblia sa Acts 20:28. Ayun, Acts 20:28, babasahin ko ito sa wikang Pilipino. Ito po yung sinabi ni Pablo dito. Ang sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Sapagkat niligay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Bago po ipaliwanag yung kwento dito sa binasa po natin, alamin po natin kung ano naging background nito. Ang kwento ay, ibinatawag po ni Pablo ang mga matatandang Kristiyano sa Efeso para po sa napaka-importanting pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Dito ipinapahayag po ni Pablo ang kanyang salubin, ang buong panahon, oras at pagod sa pagtuturo ng mabuting balita. Ang kanyang mga hirap o struggle sa mga bata sa buhay niya na mula po sa mga Hudyo at Griego dahil sa kanyang pangangaral na taligdan na nga nila ang kanilang masasamang gawain at manumbalik sa Diyos. Hindi naman balik, kundi magkaroon sila ng pananampalataya kay Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Dagdag pa niya na siya raw ay pupunta na sa Jerusalem at hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya doon. At sinabi pa rin niya na ang naghihintay raw sa kanya ay ang bilangguan or kapighatian at maaaring hindi na raw siya makabalik pa or hindi na nila makikita si Pablo. At ang namatibig ng pahayag ni Pablo sa matatandang Kristiyano ay naituro niya na raw lahat at wala siyang nakaligtaan dito. Wala na raw siyang pananagutan sa kanila kung anuman ang mangyayari sa mga disipulo na maiiwan sa Efeso. Now, balikan natin yung sinabi ng Scriptures. Ang sabi ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Pero dito po muna tayo. Una pa lang, pinaalalahanan agad ni Pablo ang mga Kristiyano sa Efeso na ingatan nila ang kanilang mga sarili. Pag sinabing ingatan, kalakip nito ay ang pagpapahalaga, pag-aalala, at hindi lang raw yung ating mga sarili, kundi maging ang iba pa. Dahil sinabi niya dito sa Scriptures, at ang lahat ng kabilang sa kawan. Paano ba natin pinapangalagaan yung ating mga sarili? Now, sa patagayan, tayo kumain, matulog, maligo at mag-ehersisyo, o di kaya usapang spiritual tayo, hindi ako nag-miss ng Sunday worship service, ng devotional, prayer time, quiet time. Yes, ang lahat po ng ito ay tama naman. Ngunit, sapat na kaya? No. Kwento ko lang po kayo, sa bahay ako po ang naiiwan, wala po kami kasambahay, sa madaling salita ako po yung nag-ating sundo sa mga bata sa school, naglilinis, nagwawalis, naglaraba, at namamaliligsan. At sa paglilinis ko po sa loob ng bahay, sasabihin ko po sa inyong katotohanan, ang winawalisin ko lang, ang nililinis ko lang, ay kung ano lang yung dumi na nakikita ko sa loob at labas ng aming bahay. Now, sa araw, nag-general cleaning ako as pinaligtad ko talaga yung aming kama at pati yung kasulok-sulukan sa loob ng aming bahay at talaga naman. Hindi man siya kabundok pero sobrang dami po talaga ng dumi at alikabok. Ang ibig ko pong sabihin, ang akala ko ay sapat na yung araw-araw kong paglilinis sa loob at labas ng aking bahay, yun pala ay mayroon pa pala mga nakatagong dumi sa ilalim at kasulok-sulukan ng aming bahay. Ang tanong ngayon mga kapatid, ganito ba tayo maglinis ng ating mga kasalanan? Sapat na kaya yung ginagawa natin sa araw-araw? Now, hindi lang dapat yung ating mga sarili natin pinapangalagaan dahil nabanggit ko dito sa Scripture at ang lahat ng kabilang sa kawan. Now, yung buong pamilya, kumbaga, sa madaling salita, yung buong pamilya natin na nasa loob ng ating tahanan, o di kaya ito, yung buong nasa loob ng kwartong ito ay kasama dapat sa ating pinapangalagaan. Kapatid, ikaw na yung sumagot sa tanong na iyan. Kung mapapansin po natin, hindi na ikaw yung nagmamayari ng iyong sarili. Ituloy po natin yung pagbabasa. Sabi niya dito, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa iyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Kumbaga sasabihin kong ikaw ay akin. Kaya nga po, di ba dito sa ating simbahan, mayroon po tayo tinatawag na ating o kuya, o di kaya discipler, dahil sila po ay itinalaga ng Diyos para makatulong sa pangangalaga sa ating spiritual na pamumuhay. Pasako po tayo dito. Dahil mayroon pong utos ang Diyos sa kanila. Nang sabi dito, pangalagaan ninyo
ang iglesia ng Diyos. At kanya na lang tayong tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. At sa aming pong lugar, sa Masbate, ay isa sa may pinakamalawak na pastulan ng baka. At ako mismo personally, ay naranasan ko pong magpastol ng baka. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, as in marami po sila. Now, kinakailangan ko silang pangalagaan ng mabuti, pagkainin, pinuwin, at pagdating po ng alas 6 ng hapon, ay papasukin ko na sila sa kanilang kawan. At bibilangin isa-isa, kinakailangan kumplito at wala pong kulang. Dahil kapag may nagkulang po sa kanila, ako po yung malalagot o mananagot sa may-ari. Dahil ako po ay binayaran sa pag-aalaga sa kanila, kinakailangan ituring ko silang akin. Hindi lang para maging good job, no? Kundi para dahil sa tiwala na binigay nila sa akin na kaya kong pangalagaan ang kanilang mga baka. Sa pagdating po natin ng dominion, yung pong alak at tinapay na nagsisimbolo ng dugo at katawan ng Kristo, tayo po ay tinubos na sa ating mga pagkakasala. At alam kong mayroon po tayong kanya-kanyang dahilan kung paano natin tinanggap sa puso natin si Jesus. At walang sino mang ama ang makakagawa sa ginawa ng ating Diyos sa mga nasa langit ang ialay niya o gawin magtubos ang kanyang pinakamamahal at sarili na para lang sa ating mga pagkakasala. Dalawang bagay ang gusto ko mong iiwan sa inyo sa ating pag-uwi. Sa dami po ng mga salita na maging ko po sa inyo. Una, ikaw ay akin. Pangalawa, tinubos na tayo sa pamamagitan ni Jesus. Manalangin po tayo para sa